Mula sa Senior Citizen, Barangay San Nicolas 1, What's Up na? Mula sa gitna ng dagat, patungo sa pagsisilbi sa lupa, ang kwento ng isang bagong punong barangay ay isang patunay na ang tadhana ay may mas malalim na plano para sa kanya. Bilang isang dating marino, pangarap niya noon na maging kapitan ng isang malaking barko. Ngunit ang pangarap na ito ay nagbago dahil sa isang simpleng biruan ng kanyang mga kaibigan. Ang biruang iyan ang naging daan upang maglingkod siya bilang kapitan ng Barangay San Nicolas 1. Bagaman hindi siya naging kapitan sa laot, natagpuan naman niya ang kanyang tunay na misyon na mamuno sa kanilang komunidad. Bilang isang leader, ang kapakanan ng kanyang mga kabarangay ang palaging nasa kanyang prioridad dahil sa kanyang malasakit 24/7 ang kanyang serbisyo. Isang kapitan na laging handang rumesponde sa anumang oras ng pangangailangan upang matiyak ang kaligtasan sa kanyang komunidad at tinitiyak din na walang magugutom at walang napapabayaan. Ramdam na ramdam sa bawat sulok ng San Nicolas 1 ang kanyang mga programa na sadyang inilaan para punan ang mga kakulangan sa komunidad. Ang dedikasyon niya ay patunay na ang tunay na pagiging kapitan ay hindi nasusukat sa laki ng sasakyang pinatatakbo, kundi sa laki ng malasakit na ibinibigay sa bawat taong pinaglilingkuran. Punong Barangay Alfredo Calinisa ng Barangay San Nicolas 1. Kap Alfredo, what's Kap? Kamusta na po, Kap? Mabuti naman po. Grabe naman po ang energy ng ating kapitan. Maybe later on makikita pa natin anong mga storya. Kap, nabanggit kanina po, bago natin patuluyan, ano po, nakakapagpahinga pa ba kayo, Kap? Kapag papahinga pa naman, nakakatulog pa. Nakakatulog pa po na matiwasay at mahimbing talaga naman. Kap, nabanggit po kanina sa ating opening na ang pagiging kapitan daw po ninyo ay nagsimula sa biruan. Opo, totoo po yun. Can you share with us, Kap, paano ba nangyari itong biruan na to? Bakit naman pinatulan nyo, Kap, yung biro na yon? Kasi po sa akin pong may sa panaginip, hindi ko po ito inasam na maging kapitan. Aha. Dahil po sa barkada, sa katuwaan, kantsawan, kami po nagkabiruan sa isang inuman. Aha. Ngayon, dumating po ako na sinabi nila, ito pala ikakapitan natin. Aha. Ngayon, meron dalawang konsyal na gustong tumakbo. Ang sabi ko naman, ako naman, nakiloko rin. Sabi ko, sige, ako kapitan, kayo konsyal. Mm-hmm. Yun ang simula. At doon na po nagsimula ang journey ninyo sa pagiging kapitan. Doon nagsimula. Imagine niyo, Kap, kayo po ay may background sa barko, pamamalaot. At pangarap ng bawat isang namamalaot ng mga seafarers natin na maging kapitan one day. Tapos kayo po ay bigla naging kapitan ng barangay. In-expect niyo ba yun, Kap? Hindi. Hindi niyo in-expect at all na... May sa guni-guni, hindi ko pinangarap yun. Nabanggit ko na nga sa inyo, wala akong kakampi sa pamilya ko sa larangan ng politika. Ayaw po nila, no? Ayaw. Mas okay po silang pumapalaot kayo doon. Oo, dahil malaki kita eh. Kaysa daw sa pagiging kapitan. Sa kapitan ay talagang sakripisyo. Oo, sakripisyo talaga. Pero at least, marami naman tayong at least natutulungan. Kahit pa paano. Talagang nakita natin, Kap, yung pagpupursige ninyo mula sa biro hanggang sa naging seryoso na tayo dito. Pero hindi kasi maisasakatuparan lahat ng bagay na ito kung wala yung suporta mula sa inyong konseho. Tama Siyempre, po ba, Kap? At ngayong araw po na ito ay may mga kasama po kayo sa studio natin. Baka pwede nyo naman pong pakilala sa atin yun, Kap. Papakilala ko po sa inyo ang aking mga kagawad at ang bumubuo po ng San Nicolas 1 staff. Unang-una po, si Konsyal Edwin Areta. Pangalawa po, si Konsi Dan de la Cruz. Pangatlo, Fernando Boy Lopez. Good morning, sir. Pang-apat, Antonio Aguilar. Welcome po. Panglima, Rodrigo Domingo. Ang anim, Noy Corpin. Pampito, kaysa isa ko Muse. Amuse. Ninita Dukay. At ang aking BNS, Lenny Dukay. Ayun. Ang aking pong sekretary, Wensil Doliete.
Welcome, ma'am, sa Usapang Bacoor niyo, ma'am. Ang aking pong bawsi, si Mrs. Dukay. Mrs. Dukay, welcome po. At ang aking pong treasurer, Lenlen Permejo. Grabe, no? Jam pack. Yan po, Very sharp. bumubuo ng aking barangay. Buo na po lahat- ito, talaga. Oo. Jam pack na ito, Kap. Sila po lahat ang tumutulong at gumagabi po sa akin. Grabe, no? Talagang makikita natin, Kap, mamaya ano ba yung mga programs na meron tayo dito. Pero kamusta ba sila katrabaho, Kap? Wala po akong masabi, masasipag po sila. Hindi ho ba kayo nahihirapan? Hindi naman po. Ay, minsan ho ba hindi nyo naisipan, abay, tanggalin kaya natin tong mga staff na to. Pag hindi ba kayo pinahirapan yan, Kap? Hindi ko iniisip yung ganun. Aho, Basta kung ano man yung pagkukulang ng bawat isa, Pupunan. kinakailangan po na natin. tama. Yun ang pinakamahalaga po sa atin. Nandiyan ano? po yung pangunawa natin, ganun na lang po. Yun ang pinakamahalaga, Kap. Opo. Na lagi tayong meron pag-uunawaan. At napag-uusapan naman yun, Kap, di ba? Pag-uusapan naman po lahat ng ano man problema sa barangay. Coming from this, Kap, kasi marami magtatanong for sure. Ako po ay nakamonitor din sa Facebook po, live sa mga comments natin. May nagsabi po dito, good morning sa lahat. Good morning po, Kap. Galing kay Renalyn Ordonez, Davis. Go, Captain. Galing po kay CJ Cantor. Wow, sabi naman po ni Jennifer Ogardo, Kabkabin. At sino po ang ate nito? Ni Shane Cantor. Sabi niya po, ate ko yan. Ay, may mga supporters din pala, Kap, ang inyong mga staff. Ano po, makikita po natin mamaya talaga. Sabi naman po ni Merlita Piano, lahat sila masipag. Ibig sabihin po, ang mga kababayan at mga nakasubaybay sa inyo ay talagang naniniwala na ang kapasidad ng San Nicolas I ay talagang overwhelming. Mula po dito, Kap, ay pag-usapan natin yung ilang mga sektor na meron po kayo sa inyong barangay. Kap, ano po ba ang main problem or main challenge ng sektor ng barangay San Nicolas I pagdating sa aspeto ng health or yung pangkalusugan, Kap? Sa health naman po, wala akong masabi dahil po tayo nakatutok naman po lalo-lalo na po sa mga senior at lalo na po sa mga bata. Libre naman tayo may makukuha ang gamot kahit paano sa ating health center at libre din po yung mga check-up. At lalo na po sa pang-emergency, meron naman po tayong mga sasakyan na gumagabi sa kanila para sila ihatid sa paggamutan. Opo. Mula po dito, Kap, ay nakikita natin ang mga pictures na ito sa mga services. So, ibig sabihin, Kap, yung gamot po sa inyo libre. Libre po yun, libre. Health certificate libre. Libre din po. Wala pong pinipiling Wala po. basta po ay residente Opo. ng San Nicolas I. Kamusta, Kap? Sapat ba yung gamot ninyo? Sapat naman po. Minsan siyempre hindi natin maiwasan yung ibang klaseng gamot, lalo na po sa high blood, kinakapos tayo. Pero napupunan naman po, nagagawa natin ang paraan. So ano po, Kap, usually yung ginagawa niyong paraan para mapunan kapag may mga pagkukulang sa gamot? Siyempre sa sariling bulsa, minsan sa tulong ng aking mga konsyal, nagtutulong-tulong po kami. Okay po. Na sa ganoon po, para mabigyan natin ng solusyon ng problema ng bawat isa sa ating barangay. So hindi na pala ito Barangay San Nicolas I, Barangay Abono na po ang ating no? Abay, kasi hindi lang sikap ang umaabono, kasama daw ang Kasama ko siya, lalo na po sa mga sa mga senior. Grabe. May pagmamalaki ho namin, maski tanong mo sa kanila, sa aming mga konsyal, kami lang po nakagawa noong, basta senior ka, 70 pataas, meron po kayong 500 na matatanggap sa barangay. Yun po. Tunay? Totoo po yun. Tuwing kailan po yung 500? Buwan-buwan? O... Hindi, kung sino may birthday sa kanila. Kasi sino may birthday? Opo. Paldo naman talaga ang mga senior natin diyan, Kaya kung ikaw ay senior ng Barangay San Nicolas I, kahit mabuhay ka pa ng hanggang 150 years old, 500 ka ng 500 taon-taon. Paldo ka talaga kay Kap pag Kap, may libre po ba kayong bakunahan? Libre po, meron po. Para saan pong sektor ito? Sa mga sa mga bata po na tinatawag natin sa immunization, yung immunization meron tayong natin. Wednesday and Thursday. Schedule po ito. Schedule po yan. Tapos sa seniors natin, Kap, meron din? Meron din po. Yun po nanggagaling po sa atin sa health dito sa City Hall. Kung ano yung binababa nila, halimbawa, katulad ng sa flu vaccine. Opo. Yun po, ganoon po. Maitanong ko lang ho, Kap, maisingit ko lang ho. Kayo ho ba, Kap, ay dual citizen na ho? Ibig sabihin, Filipino citizen at senior citizen na ho ba kayo? Parehas ho. Parehas ho. Parehas ho. Dual na tayo. Dual citizen na si Kap. Na-avail nyo ba to, Kap? Opo Yung naman. bakuna po natin. Opo naman. Kasi marami kasi nagsasabi, parang naghihinala ako kapag may flu vaccine Parang ang hirap maniwala ngayon. Pero pag nakita mo si Kap, nagpabakuna, ay ibig sabihin di parehas kami ni Kap pag nagkaroon ng problema sa gamot,
Kasi na-avail nyo rin, Kap, yung gamot eh. At kahit pa paano, nakakakuha din kayo ng mga vaccination programs natin eh. Mula dito, Kap, yung mga seniors natin, ano usually mga complaint nila pagdating sa atin? Sa ngayon, wala naman ako naring na complaint. Ang minsan lang, yung tao na hindi natin maayalis yung yung pumupuna ng bawat isa. Pero yun naman, nagagawa natin ng paraan. Kasi meron dyan, sinasabi, sila birthday nila, hindi sila nakakuha, binibigyan natin. Binibigyan nyo pa rin Opo. kahit hindi birthday. Ay, birthday ko hukap eh. Ay, hindi na alam mo. Binasabi ka pa. Handa naman tayong tumulong kahit siyang bagay eh. Yun po yung pinakamahalaga doon. Pag merong mga hindi pagkakasundo, dapat pinag-uusapan. Opo. Imbis na gawa ng issue, palakihin ito. Palakihin. Di ba? May mga bagay naman na napakasimple lamang at hindi na dapat natin binibigyang pansin masyado. Na isettle na lang natin sa usapan, Kap. At aside dito, Kap, sa health services natin, kamusta, Kap, yung mga programs niyo for the youth, sa mga kabataan natin? Ito po, meron po kaming program, lalo na po sa katuwang po namin ng SK. Sila po ang meron niyang tayong tinatawag na feeding program. At meron po tayong vaccine para sa mga kabataan. Sa katunayan ngayon, ang aking SK, busy sa paliga, sa basketball. Nasa ganoon po ang mga bata, maiiwas natin sa masamang bisyo. Yun po ang programa ng aming SK. Paano, Kap? Halimbawa, sinabi ng isang kabataan ninyo, Kap, paano yun? Hindi kasi ako nagbabasketball eh. May ibang program pa ba kayo for youth? Meron pa ba kayong... Pwede rin pwede pa rin May livelihood program po kayo. Binibigyan namin ng puhunan yung mga mother na para yung mga anak ay makasama nila sa gawain sa bahay, katulad po ng pag-ano ng kandila. Binigyan po namin candle making, katulong po nila yung kanilang mga anak. Pati dishwashing daw po, Kap. Opo, dishwashing soap. Talagang, ayan po, nasa litrato ngayon. Ang mga nanay nagkanda yuko na. Opo. Panghalo na dishwashing. Kasama po yung mga anak nila dyan. Kasama ang mga anak. Ibig sabihin, talagang ang opportunity na ito ay para sa nanay at sa anak mismo. Opo. Na hindi close ito para sa mga wala lang trabaho. Kundi sa mga kabataan na gustong humanap ng mapagkakakitaan, lalo pag ngayong bakasyon, Kap, Ngayong bakasyon, Kap, ang pinaka programa sa inyong barangay ay liga. Para sa ating mga kabarangay, sa mga lalaking barangay na youths natin. For women, halimbawa for adult women, may pa-zumba ba kayo, Kap? Opo, meron po. Gaano kadalas kayo mag-zumba, Kap? Ay, two times a week. 2 times a week. Ay, nakasali na ho ba kayo sa Zumba, Kap? Nakasali na. Gusto ko naman po yung nakasali si Kap. Kaya po sa mga kabarangay natin dyan, antabayanan nyo po yung special performance ni Kap. Ngayong week, kailan po kayo magsusumba ngayong week na ito? Ano ba yun? Sabat? Pag Sabado, Wednesday, tsaka Saturday. Ay, busy ho si Kap ng Wednesday. Sa Sabado nyo na lang ho antabayanan si Kap. May special performance po ang kapitan ng barangay sa Nicolas Juan. Kami yung lahat sasama. Sasama daw po ang buong council. Ito po live na live po sa mga nanonood po dyan na nakaantabay. Antabayanan nyo po si Kap. Sa Sabado, kasama ang buong council, magsusumba. Parang umiiling po yung council nyo, Kap. Para may violent reaction, Kap, yung council nyo. Sayang nila sa gusto, sasama sila. Yun naman pala eh. Kap, masama daw loob, Kap, ni Consi. Wala. Hindi. Meron. Wala. Sabi nila, kaya ho namin, kaya. Yun po ang pinakamalaga ng mga Consi. Sasayaw daw Sabado. Napahamak ko ata yung mga konsihal natin. Huwag niyo po ako kung aantabayanan sa San Nicolas Juan. At dahil po dito, kasi napakahalaga na makita po natin na yung mga kasama sa barangay, yung elected officials, kasama din natin sa mga programs natin. Kap, pertaining sa health service natin, ambulance. Ilan po available ambulance ninyo, Kap? Sa ngayon wala, sira. Sira ho. Pero meron na kami palabas na bago ngayon. Kaka-purchase lang po. Baka itong week na ito. Baka itong week po na ito ay magkaroon. Pero for the longest time, Kap, ilan yung available nyo noon? 2, 3. 3. Lahat yun ay ngayon ay under maintenance, unserviceable. Nako. Bakit po kaya naging unserviceable, Kap? Dahil gamit na gamit ba? Gamit na gamit ito eh. Madalas ho. Hindi ho talagang tumitigil sa dami ng mga nangangailangan. Sino po ang usually driver ng ninyo, Kap? Tanod din. Hindi ho. Meron ho kami talagang driver. Isang umaga, isang panggabi. Ano pong ginagamit yung vehicle ngayon, Kap? Pag kailangan ng responde? Dito po sa konsihal kong isa. Oho. Kay Konsi Rod.
Kino-connect po. Opo. Talagang yun na lang ang ginagawa natin. Opo. Integration na lang para tayo. tayo makatulong kahit papaano. Oho. At least hindi binitawan ng inyong barangay. Hindi ho. Opo. Sasabi, eto, may mga nasa comment section po tayo eh. Sabi nito, congrats Cap from Molino 5. Galing po kay Sir Jason Olavario. Sabi naman po ni Ibong Mandaragit, kapitan ko yan. Ibon katas, kapitan. O sige ho, gusto nyo ho yan eh. Sabi naman po ni CJ, hintayin naman namin yan, Captain. Sabi po, the best kapitana ng San Nicolas 1, Jaja Lakdaw. Go Cap Alfredo Calinisan. Sabi po ni Ibong Mandaragit. Sabi po ni Renalyn Ordonez Davi, sasama ako dyan, Cap. O, sasama daw po si Renalyn, pa-reserve na daw po sa Zumba nyo sa Sabado, ha? Opo. Mabait na kapitan, Alfredo Calinisan. Sabi po ni Merlita Piano. Grabe mga supporters nyo, Cap. Ano? Maybe later makakabasa pa po tayo ng mga live na comments mula po sa ating mga viewers. Cap, nabanggit natin, coming from your health service, i-connect natin siya kahit papano. May, sa bagay, kasi, di ba marami kayong vehicle, hindi lang ambulance. Ano pa po yung mga usual vehicles ninyo na sinusuplayan ng gas? Tricycle po. Meron kayong parang... Yung tricycle namin na top down. Yung top down po ninyo, Cap. Anong usual na solution natin? Kasi ngayon, Cap, may crisis tayo, di ba? Pertaining our gas, pertaining our petroleum, sa pakatataas ang presyo. Ano pong usual ginagawa ninyo to save up para medyo makatipid? Wala naman tayo magagawang pagtitipid pag kailangan ng tao. Siyempre, halimbawa, may nangangailangan emergency, pwede nyo ba sabihin wala? Ngayon kung meron, hindi natin pwedeng tiisin yun Nagagawa lang yung sinasabi nilang pagtitipid doon sa mga ibang kumpanya. Pero sa katulad natin public servant, hindi natin pwedeng sabihin sa tayong wala. Tunay naman yun, Cap. Diba? Talagang priority pa rin talaga natin ang magbigay ng response. Para walang magalit sa ating tao. Yun naman po, not to please the people, pero yun kasi talaga yung pinakakailangan natin. Talagang nagkataon lang, halimbawa ngayon, for instance, yung ambulance, talagang laspag na daw talaga. Napapailing ang ating mga konsehal kanina at talagang wala na eh. Nakuha na niya yung kanyang, kumbaga nakapag-ROI na eh, naibalik na lahat sa barangay eh. Pero at least, Cap, meron na kayong solution at nakapag-purchase na kayo for delivery na siya ngayon. This week, hopefully this week, sa ating mga kabarangay ay may magamit na po tayo. Coming from this, Cap, napakahalaga kasi syempre na meron tayong usapin pagdating sa health perspective natin. Coming from our environmental sector, Cap, nabanggit ninyo na may mga livelihood programs kayo. Environment-wise, Cap, paano nyo po pinapangalagaan yung environment ninyo sa inyong barangay? Siyempre, tulong-tulong ang aking mga konsehal. Yung po sa aking committee, yung po mga tanod namin, tumutulong din po tungkol sa environment namin, especially sa mga basura. Ngayon, sa kabutihan pala na ginawa ng ating mahal na mayor, binigyan po tayo ng mga garbage truck na magko-collect ng mga basura. Kaya hindi na masyadong problema ang basura sa atin. Kamusta yun, Cap? House to house ang ginagawa ninyo o may pick-up points? May pick-up point po. Tuwing kailan po ang inyong barangay Tuwing schedule? Tuesday and Friday. Tuesday and Friday ang inyong mga Nag-iikot po yan. Yun ang pinakamahalaga sa atin. At informed naman po ang inyong barangay, mga kasama po. Paano natin, Cap, ginawa yung disiplina na meron kayong pick-up points? Paano nyo sinimulan? Sinabihan po namin ng mga konsehal at sila po nagsabi sa mga tao. Sa nasasakupan namin na dito ang pick-up point ng ating basura. Nakakaunawa naman po sila. Yun po ang pinakamahalaga. Oo, yun po mahalaga. Na iikot ninyo, na ipaunawa sa ating mga kabarangay. Dahil itong mga adjustments na to, I'm quite sure, Cap, pag upo ninyo, tapos pagpasok ng 2026, maraming reklamo tungkol sa basura, no? Pero kamusta ngayon, Cap? Wala na. Wala na ho. Settled na, kumbaga. Kompleto na. Nakasanayan na rin po ng ating mga kabarangay. Still coming from the perspective of the environment, Cap, meron po ba kayong community garden? Meron po. Saan po located ang community garden? Doon po sa tabi ng bahay ko. Sa malapit sa akin. Tabi po ng bahay ninyo, Cap. Kanino pong lupa yun? Sa akin po. Lupa. Grabe naman talaga ang abono nyo, Cap. Pati lupa abono nyo rin po. Sino po nagtatanim sa atin sa community garden natin? Kami po. Ikaw din, Cap. Matanong ko lang, Hukap, ang kagawad din natin, si Kagawad Areta din, at saka kakaiba talaga ang mga kagawad natin at mga konsehal natin na talagang
Iba trip ninyo po sa buhay, ano? Mga plantito at plantita. Ayan, Grabe naman, Kap. Matanong ko lang, nabanggit nyo kasi kanina, Kap, kayo po ay senior citizen na. How young are you, Kap? 69 years old na ako. 69 years old at nagtatanim pa ho kayo. Dati yun, pero ganyan ba hindi na ako kaya? Baka hindi na ho kaya. Oho. Kaya ang inyo na lang mga konsehal. Yung aking mga staff ang pagtatanimin ko. Oho. Kapag po may mga bunga, sinong usually umaani? Pinamimigay yun namin. Sila din po ang mga Dinadala ko sa barangay. Lahat po na nag-volunteer Oo. ay yun po ang pinakamahalaga, no? Yung benepisyo nun, hindi para sa iilan lang, kundi sa lahat ng tumulong, sa barangay, nakasama natin. Eto baka ginagawa niyo rin itong ulam sa barangay? Anong paborito niyong ulam na niluluto sa barangay, Kap? Ako yung paborito ko patole. Patola ho. Ay, buti hindi ho nagiging patola naman ng mga staff ninyo, Kap, at Hindi ho. Matalino Matatalino ho. Mauutak. Magugulang pa nga. Nagkakaroon nun improvement At least po, every now and then may improvement pa rin tayo. Opo. Patola ang paborito ni Kap sa atin, sa ating barangay. Sino po usually, Kap, nagluluto? Ang aking may bahay. Sobrang supportive naman. Opo. Para po sa lahat ang luto ni may bahay natin. Ay, talaga naman. Ay, busog-lusog to. Talaga ang mga staff ng hindi nga daw ho halata. Sabi ho sa aming side comment, kita nyo naman ho ang mga katawan, Parang hindi pa ako maniniwala may undernourished sa inyo, no? Parang walang undernourished sa mga natin. Overweight kaya si Kap namumroblema. Anong programa ang gagawin naman para paimpisin ang ating mga naglolobo? Ang ating Zumba. Zumba talaga, Opo. Kap, Kailangan Zumba. Buti, Kap, talaga hindi kayo nai-stress dyan sa mga staff ninyo at sa mga konsehal na... Hindi ako na-stress. Gaganda yun At ang gaganda ho, nakaka-motivate. Mangitian ka lang niya, tanggal ang galit mo. Oo, talaga na. Nagsisiksikan ng kagandahan talaga nila, di ba? Yun ang pinakamahalaga doon, Kap, na sa inyong barangay, masaya lang, jolly masaya lang, lang, pero nagagawa natin yung trabaho natin. At yun yung pagkakaisa na meron tayo, Kasi nabanggit ninyo, Kap, di ba? Ang ganda kasi nung sabi ninyo, biruan lang. Ano mo yan? Kung ako nasa barangay, makikita ko si Kap, tapos sabihin ni Kap, biro lang talaga na naging kapitan ako. Magtataka ako. Anong plano ni Kap para sa barangay kung biro lang yun? Di ba? Pero kayo, Kap, ano sa tingin nyo kaya? Pag may mga ganun mindset nasabihin sa inyo, biro lang ang tingin mo dito. Tumakbo ka, Kap, bilang nagsimula ka, biro lang. Anong plano mo sa barangay natin? Kasi andyan naman ang mga konsyel ko, mga Batikanong konsyel ko. Diyan ako nagtatanong sa kanila. Kung ano yung kailangan, kung ano yung ganito, ganito. So, ibig sabihin talagang merong collaboration, Kap, Oo, no? siyempre. Wala naman nung matalino pagka sa una lang Kinakailangan magtanong. Wala naman nung bayad yung tayo magtanong, di ba? Ayun. Yun ang pinakamahalaga doon. At naipapakita natin yung humility ng leadership ninyo, Kap, na alam niyo po yun, merong mga veteranong nandiyan sa aspeto ng mga programang pangbarangay. Kayo po bilang first termer, di ba, na nakapitan, mangyari lang na gawa natin ang paraan na magtanong tayo, magkaroon ng pagkakalinawan, at least alam din ng ating kapitan. At nauhubog kayo, Kap. For sure, marami na kayo natutunan, Kap, no? Marami na rin natutunan. Marami na talaga. Kap, meron ba kayo mga programs for environment like cleanup drives? How often, Kap? Every Saturday po yun. Every Saturday. Sino kasama doon? Kami mga konsyel tsaka mga staff namin. Mga tanod. Kami tulong-tulong ko kami. May mga volunteers kayo, Kap? Meron din po. 4-piece? 4-piece po. 4-piece sa mga usual volunteers. Tsaka meron kami mother volunteer. Ano pong inyong talagang mga ano pong volunteer group ang pinaka-active sa inyo? Yung mother volunteer. Mother volunteer. Mga kananayan po ito. Lagi po nandiyan sa barangay tumutulong sa amin. Ay, importante yun, Kap. Hindi naman chismis ang dala ng mga mother volunteer. Hindi po. Oo. Wala po. Trabaho at talagang volunteer lang talaga. At least klaro lang. Shout out po sa mga mother volunteer natin dyan. Sabi po dito ay, watching here from the house. Sabi ni Josephine Tolomea. Anak ng tinapay. Sige po. Meron silang cleanup drive sa barangay kasama si Kap at mga council niya. Sabi po ni Jennifer Ogardo Cabcabin. Yes po, nakakain kami ng mga gulay at prutas na tanim ni Kap. Sabi po ni Merlita Piano. Dahil kay Kap, gumanda na ang barangay hall ngayon.
Oh, sabi po ni Wilfredo Aguilar. Sabi naman po ni Seria Dagami Flores, madaling lapitan si Cap at maaasahan. Tignan natin. Kasi kaya ako interesado. Pero kanina pa lang, 'di ba? Imagine mo senior pag nag-birthday may 500. Ang laking kaibsan din po nun sa mga seniors na merong, naalala ko ni Cap. Na-appreciate ako ni yan Cap. po pinag-usapan namin ng aming mga konsehal tungkol dyan. Sa programa na yan. Kami po tulong-tulong dyan. Hindi naman ho kayo kinakapos, ano? Kapos. Pero nagagawa nun ng paraan. Wala naman hindi nagagawa ng paraan eh. Gusto ko yung sabi ni Cap, honest din naman ang sabi ni Cap, kapos. Oo, kapos na talaga. Pero nagagawa natin ng paraan. Wala akong problema yan. Yun ang pinaka-importante. May nagagawang paraan para sa ating mga programa. Cap, may misting activities pa ba kayo? Opo. How often? Gano'n kayo kadalas pag-misting activity? Malimit po kami mag-misting sa sa mga depressed area, lalo na po dyan sa mga katulad malapit sa mga kanal. Yun ang pinakamahalaga kasi lalo na ngayon Cap, dumadami ang lamok. Opo. Dito naman po sa barangay namin, awa ng Diyos, hindi pa naman kami naanohan dyan ng dengue. Wala pa naman. Oo. Meron man ho dyan nangyari, pero hindi naman ho dengue. Ayan, Cap. Ano po itong nasa litrato? Activity ng misting ninyo, Cap? Opo. Sa Sino misting. po ang nasa litrato ninyo, Cap? Ako po yan, yung nakapula. Kailan ho ito? Ano ba yan, Cap? Ako po yan ho. Wala na ba kayong staff doon at walang Yung iba? halinhinan ho kami kasi mabigat eh. Mabigat din ho. Talaga naman. Imagine niyo ho, Cap. Kayo ang nagkakandak ng missing activity. Opo. Tapos, Siyempre, dapat mamuno ang kapitan para sumunod ang mga yun naman ang pinakamahalaga doon, Cap. Kailangan you lead by example. Opo. You walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, dapat isinasa pamuhay mo. Mahirap nga naman na utusan ng ating mga konsel at sekretary na, ikaw naman mag-misting dito. Ang tanong sa'yo, Cap, nagawa mo na ba mag-misting? Minsan kasi demanding din talaga ang mga staff natin. Kaya talagang mahal mo, pero minsan talaga, Hindi naman nawawala yung talagang dapat lang na maibigay din natin sa kanila. Unawain na lang bawat isa. Pag-uunawaan talaga ang meron tayo. Mula dito, Cap, kasi syempre, community garden, environment po ninyo, nagkaroon na tayo. Meron tayong discussions pertaining your services, mga libreng serbisyo, Cap. Mula nung naupo kayo, Cap, bilang barangay captain, ano yung pinrioritize ninyo? Ano yung gusto talaga ng inyong puso na gusto ko tong solusyonan sa barangay? Droga. Tsaka peace and order. Peace and order. Talagang yun yung heart ninyo. Yun ang inano ko una kasi nakikita ko marami tayong mga kabataang nalululong. Pero sa ngayon, okay naman po. Nagawa ng aksyon. Nagawa natin na aksyon. At saka sumusunod naman sila ngayon. Yes. Ano pong mga usual methods ninyo, Cap? Saan kayo humihingi ng tulong for peace and order tsaka usapin ng droga? Sa mga konsehal ko. Konsehal pa rin Kami, po. tulong-tulong kami. Yun ang pinakamahalaga Kasi talaga. meron akong dyan sa peace and order. May committee ka on peace and order. Opo. Nawa po maybe later on ay ma-discuss din po natin. On the perspective, Cap, kasi syempre, kabataan, ang dami natin mga programs for the youth. Ang dami pa rin natin mga challenges, no, Cap? Dami. Pagdating sa kabataan natin. Marami tayong challenges dyan talaga. Lalo after ng pandemic, nagbago lahat ng kabataan natin. Nag-ibang ugali, nag-iba kultura, nag-iba kung paano natin sila i-handle. Isa sa mga problema natin ngayon na impeding sa atin o napakahalagang pag-usapan natin ay disaster preparedness o yung kahandaan natin sa panahon ng sakuna. Bakit po? May relation din ito sa kabataan natin. Maybe later on madidiscuss natin. Cap, pag may mangyari po, wag naman sana, na sakuna sa barangay San Nicolas 1 ngayon, handa na po ba kayo sa pagresponde? Handa na po kami. Kasi ang aking pong mga tauhan sa BDR, lagi po nakasuporta yan. Lalo-lalo na katulad halimbawa ng mga typo natin. Especially sa mga aksidente. Nakahanda po yan. Ano po, Cap, ang mga investment na ginawa ninyo? Ano mga pinurchase, binili ninyo? Sinimulan ninyo? Marami po. Kinumpleto po namin ng BDR mo. Lahat po. Kumpleto ho kayo sa Kumpleto gamit? po kami sa gamit. From first aid kits, ganun po? Kumpleto po. May rescue team? May rescue team ho kami. Ayun ang pinakamalaga. At ayan po, halimbawa, nakikita niyo po yung mga kumpleto nga. Yan May fire extinguishers, may helmets, may meron po. spine boards po kayo, Cap. Grabe, no? At ano pa po ang mga available ninyo? May mga siren ba kayo, Cap? Meron po. May available. May mga megaphones din. Meron po.
Kasi nabalitaan natin, Kap, ano po ito? Ito ay megaphone, ano po Hindi, ito? yan po yung trompa. Trompa. Opo. PA system. So, ibig sabihin, gumagana ang PA system sa inyo up Opo. until now, Kap? Pagka, halimbawa po, may emergency, gagana po. Opo. Pero ito din po ba yung pinapatunog ninyo tuwing curfew? Hindi po. Meron po kami megaphone. May megaphone po kayo pagdating naman natin sa curfew natin. Kasi ang City Hall, abot sa amin eh. Oo. Pag nag-siren ng City Hall, abot na sa amin. Opo. At meron pa po kayong mga vest, Opo, kumpleto po yan. Wala po kayong lahat. Nakapag-training na rin po kayo ng, opo. Yun ang pinakamahalaga doon, Kasi aanhin natin yung napakarami nating gamit. Kung walang marunong gumamit, Opo. abay, napakahirap. May social, may chainsaw pa. Opo. Kayo po ba may generator na nakahanda? Meron po. Meron po andyan. Grabe, no? Ayan. Iba din talaga, palong-palo din talaga ang San Nicolas One on disaster preparedness, Kap. Honest to goodness, Kap, was it really on your mind na i-prioritize ang kahandaan sa sakuna? Or dahil nagkaroon ng sakuna, naranasan nyo yung sakuna, kaya lang kayo naghanda? Hindi yun. Pag-upo ko pa lang yan inano na namin yan, pinurubed na namin. Kasi kailangan natin lagi yan eh. Opo. Hindi naman tayo kaya lang maghahanda na isang gamit kung makakaroon ng aksidente. Hindi yun tama yun. Kailangan, wag na natin hintayin yung aksidente, maghanda na tayo ng gamit. Yun ang pinakamahalaga. Opo. Kap, kasi nabanggit ninyo kanina po, just to share with you sa mga viewers natin, imagine niyo po, 37 years, tama, Kap? 37 years po na na namamalaot ang ating kapitan bago siya naging barangay captain. Ano po yung isang values, ano yung isang pag-uugali na ginagawa ninyo sa pamamalaot, sa pagiging seafarer ninyo, na nadala ninyo sa pagiging barangay captain? Ang unang-una po dyan ang pakikisama sa tao. Kahit anong lahi, dapat pakisamahan mo. Ganon din po sa barangay. Kahit anong ugali, kung alam mo ugali, pakisamahan mo pa rin. Kasi wala na may susukling masama yan. Kung may maganda pinakita nyo, di ba? Kung nagpakita ka ng masama rin, papakita niyan sa inyo. Pero Kap, was there ever a time na may sinukuan kayong tao sa pagiging barangay captain ninyo, ha? Wala naman. Wala naman. Kaya pa naman po? Oo. Ang katuwiran ko, habang may hininga, hindi kita susukuan. Ganoon ako. Yun ang pinakamahalaga doon, Kap. Kasi pag sa kapitan natin ang galing na parang meron ka na, eto na, taning mo na to. Parang hirap, no? Ang bigat pag sinabi natin na si Kap ang nagtaning sa akin na wala na daw akong pag-asa sa buhay. Masakit. Dadamdamin napakahirap. Masakit sa isang tao yung magtatanggal ka dahil ang tao nangangailangan yan eh. Kaba't may magagawa ka, hindi pagtiisan natin at ating pangaralan. Kung siya may nagkamali, pag-aralan natin. Pero yung para magtanggal tayo, mahirap. Yun naman ang pinakamahalaga sa atin. Gumagawa tayo ng ating mekanismo to address yung mga ganyang klase ng issues. Kap, kasi marami na tayong naranasang bagyo. Kayo po ba, mula nung naupo kayo bilang kapitan, may naranasan na ba kayong talagang meron na po. sakuna? Meron na po. Ano yung naging usual operations nyo doon, Kap? Paano nyo in-address? Paano nyo tinulungan yung mga kabarangay? Sinagip po namin. Kasama ko yung aking mga volunteers. Kasi yung ilog eh. Kabilang ilog eh. Pinalikas? Oo, pinalikas namin. Sa pamamagitan po ng mga life vests. Inisa-isa po namin ng pamilya. Grabe, no? Pero buti hindi, naranasan nyo ba yung Kap na mataas ng tubig, nagre-rescue pa kayo? Oo. Yung mga ito ho, nasa litrato. Ayan, Talaga naman. Yung gano'ng kalaki tubig. Grabe. Kayo ho ba, Kap, sumusuong pa sa baha? Kasalukuyan hindi na. Sa kasalukuyan ho, hindi na. Pero naranasan nyo rin ho? Oo. Dati ako magsasakay. Kung alam niyo yung dam namin sa Prince, dyan ako laging dumadaan ng araw. Malibit kami dyan. Talagang ang dami nung ginawa. Sa dinami-rami ng naranasan ninyo, Kap, talagang sa pagiging barangay captain, hinasa pa kayo lalo. Talagang dito pa kayo, ang dami nyo pa rin natutunan, ang dami nyo pa rin naranasan coming from this. To reflect, may pagsisisi ba sa inyo, Kap? Wala naman akong pagsisisi. Hindi kayo nagsisi at all? Natutuwa ako tayo marami pa natutunan at marami akong nakilala ng mga tao. Yun ang isa sa mahalagang lesson na dapat meron talaga tayo na maging mapagpasalamat pa rin tayo, Kap. Ang ganda nun. Gusto ko po yung sa mga challenges na kinaharap ninyo, Kap, positive pa rin ang inyong pagtanaw sa buhay. Kap, moving forward, coming from the disaster preparedness,
nabanggit ninyo kanina, security, yung peace and order natin. Kailan niyo po ba masasabi na ligtas na ang barangay San Nicolas 1? Sa ngayon, no, hindi ko pa masasabi. Pero sa crime statistic ng aming barangay, malaki po binaba sa ngayon. From the time, Kap, na hindi pa po kayo barangay captain, gaano karampant ang... Marami ho, kasi noong panahon ho na yun, alam niyo ang kabataan noon, medyo ano pa eh. Kumbaga sa hindi takot sa mga pulis pa eh. Ngayon, iba na ho ngayon ang takbo ng kabataan ngayon. Kaya kami naman mga namumuno sa barangay, kinakailangan pakisama at pakiusap. Napakahalaga po nun, ano, hindi talaga lahat ng bagay, dahas ang solusyon. Oo, hindi kailangan. Kailangan natin diplomasya sa tao. Pakikipag-usap. At pag-iintindi. Hindi na kailangan ngayon ng dahas. Hindi na kayo naniniwala doon. Hindi na ako naniniwala. Basta sa akin, diplomasya at saka pakiusap sa tao. Mahalaga. Oo. Napakahalaga nun, Kap. Thank you, Kap. Kasi ibigyan din po natin na meron mga personalidad at may mga tao po na ang tingin nila sa mga kabataan na naliligaw ng landas, dahas ang solusyon. Pero hindi talaga. Hindi ho. Ang dapat po ay mas maintindihan natin, maipaliwanag sa kanila kung ano ginagawa. Ang sa akin, unawain natin dahil tayo may kanya-kanya tayong pinagdaanan. Katulad, halimbawa ako, manginginom ako, nalulung ako sa alak. Ako, nalulung ako sa sugal. Halimbawa, yung isa nalulung sa droga. Unawain natin. Naibala sila ng landas eh. Di ba? Unawain natin. Huwag natin gawin ng pulaan natin yung tao. Kayo ho ba, Kap, umabot sa puntong naging manginginom? Dati po. Dati. Ngayon, Kap, wala na talaga. No? Wala na po. Almost mag-28 years na akong dinainom. 28 years na kayong hindi nainom. So, hindi na ho kayo nakakasama sa mga inuman? Nakasama ko. Nakakasama pa rin? Do-join pa rin? Ang iniinom ko, tubig. Tubig ho. Ba't ho, may maintenance ho ba, Kap? Ngayon meron na ako maintenance. Ilang mga gamot yan, Kap? 3. 3. Hindi pa naman kompleto sa checklist. Oo, pa. ang usual checklist kasi natin, 5 maintenance, 6, 3 pa lang po si Kap. Healthy pa yon. At the age of 69, di ba? Abay, Sa ngayon lang ako, nagsimula lang ako noong March. Mula po nung naging kapitan kayo. Di 2 March na ito, last month. Lumabas ang lahat. Hindi ko iniintindihan noong una eh. Oho, talaga naman. Pala nakatago na eh. Nay, talaga. At least ngayon, Kap, may ginawa na kayong solusyon. Opo. Ang tanong ko ho dun sa inyong mga konseho, sa mga kagawad, Kap, eto ho bang mga council at personnel ninyo nagpa-check up na? Marami ho. Abay, baka meron po Marami sa ho kanila. dyan sa konsyel ko. May maintenance na. Iba maintenance yan. Iba ho. Iba ho. Ano? Pwede ho bang mabangis dito? Ano ho yun eh. Hindi ho nabibili sa Mercury. Hindi ho nabibili sa Mercury ang maintenance. Ito talaga naman. Nako, tanghalin tapat ho tayo. Sa programang ito tayo po ay general guidance po tayo. Patronage. Baka mabago ho ang daloy ng programa natin. Parang usapin natin yan, Kap, mamaya alas 11, no? Opo. Oo, baka kailangan po namin magbukas ng istasyon para sa pang alas 11 na programa. Opo, si Kap naman ang host natin doon, no? Tinanong niyo kasi, iba ho ang maintenance. tinanong niyo kasi ako sa maintenance. Yun ho ang pinakamahalaga. Opo. Ay, manatiling maligaya, manatiling masaya, manatiling, di ba? Basta habang nabubuhay, maging maligaya tayo. Yun naman ang pinakamalaga. Opo. Maligaya na malinis ang ating mga ginagawang trabaho, malinis ang puso natin. At syempre, naiinom ang maintenance. Opo. Kayo ba nakakalaktaw? Bisa nakakalakto. Talaga naman ka. Sino po nagpapaalala usually sa inyo ng mga maintenance? Siyempre yung miss ko. Ang misis na ho, talaga. Totok ang misis. Kasama niyo po ba si misis pag duty? Hindi ho. Hindi. Hindi ho napunta sa barangay yun. Ayaw. Mahihain yun. Mahiyain po. Abay, talaga naman, napakahalaga po, no? To maintain a community of peace and order. Opo. Isa sa mga mantra talaga ng mga barangay captains natin. Kamusta, Kap? CCTV natin sa barangay? Ay, kung ayos naman po ngayon. Ilan ang usual? Ilan ang working natin ngayon? Mga 15 po. 15 CCTV. Nasa 37 daw, Kap, ang inyong Pero may plano pa ba kayo magdagdag? Meron po. Meron pa nga kami bakante, isang tibing malaki ron. May command center ba kayo, Kap? Meron po.
Sinong usual duty niyo doon? Yun pong aking, yung aking clerk, isa. Yung isang clerk po Yan ninyo. po, staff. At mahalaga po na may nakamonitor sa inyo. Meron. Meron po bang, anong usual number ng barangay na po pwedeng tawagan po sa San Nicolas 1? Cellphone number. Cellphone number po. Nakapaskil naman ho Opo. sa inyong Facebook page. Ano? Kayo ba, Kap, nagpe-Facebook pa? Active sa Facebook? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Oho. Pero Viber, mas message kayo, Kap, sa Viber. Talaga naman. Minsan kasi ang mga kapitan natin active sa Facebook, nagko-comment talaga sila kapag may mga katanungan. Ako, hindi ako mahilig dyan. Oho. Mahilig lang ako tumanggap ng tawag. Tawag na lang ho. Kap, punta ka rito, may birthday ako. Birthday yan. Yun pala ang hilig ng kapitan natin. Magkataon man ho, ang tinatanggap lang ho na mensahe sa Viber ni Kap, birthday invitation. Biro lamang po, ito ay pawang katuwaan na lamang po yung mga ganong klase ng kumaga patutsada natin. Pero ang kapitan natin, kayo Kap, kapag may nagme-message sa inyo hating gabi, na kikater niyo pa ba yun? O kinabukasan na natin? Hindi inaano ko siya. Sinasagot ko po. Minsan, alas 12, alas 1. Anong oras ho kayo natutulog, Kap? Minsan, alas 2, gigising alas 3, gano'n, alas 4. Natutulog ka ng alas 12, magigising ka ng alas 3. Ganun Tulog pa po talaga ba yun? Wala tayong magagawa Kailangan tayo Kasi pag may problema, kailangan talaga tayo. Meron po ba, Kap, na insidente na kayo mismo, halimbawa, away pamilya o away komunidad, tapos kayo mismo nagpumagitna? Naranasan niyo? Ako, malimit. Malimit. Yun ang pinaka-ano natin. Ano usually, Kap, ang natatanggap natin ng pag mga complaints sa mga Away mag-asawa. away mag-asawa? Pangkaraniwan po. Oo, talagang common problem natin. Away Peace and order pa rin kasi ito May nagro-roving pa ba na tanod sa inyo, Kap? Meron po, gabi-gabi. Sapat ba yung number ng tanod ninyo o kapos? Di naman po. Ayos lang. Ayos lang. 24/7. Opo, kasama po kami sa sa Patrol Bayanihan. Sa Patrol Bayanihan ka. Bukod po doon sa Patrol Bayanihan, meron po kaming nagro-rooming pa. At least double security kayo. Meron kayo talagang naka-assign for that specific. Kap, kung sakali po bang maglalakad ako sa pasilyo ng inyong barangay o sa kalsada ng barangay ninyo, maliwanag ba? Opo. Makikita ko naman yung daanan. Opo naman. Tingnan, bistahin nyo. Bisita. Sabi ni Kap, punta ka mamayang gabi, makikita mo talaga. Makikita nyo. Ano pong mga infrastructure? Ayan po, halimbawa ng inyong mga street lights. Ay, kay liwanag nga. Oo. Pagdating dyan, Kap, sa mga street lights, kayo ba nag-i-invest kayo ng budget for that? Dati po, ngayon po in-stop. Basta sa proper, hindi kami nag-i-invest po dyan. City Hall po. City po. Opo, city government. Sa main road. Ang amin po, mga iskinita lang. Opo. Yung bawat streets ninyo, Kap. Ayan mga ano po yan. Napakahalaga naman po. At least ito ay napapatunayan natin. Ito po ba, Kap, ay solar o electric? Solar po yan Solar po, solar. Pero may electric po ba kayong available? Meron po. Meron din naman. Meron po yan. Nakasalit po ngayon yan. Ayan yun ang mahalaga. Meron kayong backup, not only for the solar, pero meron pa rin po kayo for the electric. Opo. Para nang sa ganun, magkataon na walang sustained battery yung ating solar, ay available ang ating electric at mapapagana pa rin. Maliwanag pa rin ang ating sangkakalsadahan. Sa ating po comment section, sabi ni Jerry Soriano, congrats, Kap. Sabi po ni Tata, maraming salamat, Kap, sa 24/7 na pagbabantay sa ating lugar. Kahit ikaw mismo may nararamdaman, mas inuna ang barangay. Mas alam ni Tata kung anong nararamdaman nyo, Kap. Ano ho bang nararamdaman nyo ho? Ano ho bang nararamdaman ninyo na nararamdaman ni Tata? Ay, flat na isang gulong ko Hindi na papansin, flat isang gulong ko. Na-flat. Talaga na, yun po ang pinaka Sabi po ni Miss Misika Dolotes, salamat sa sipag at taos-pusong serbisyo publiko, Kap. Nakikita namin ang pagbabago sa Barangay San Nicolas 1. Your service inspires us and gives us hope to every family in the community. We are proud and grateful for your continuous hard work and guidance. May God bless you more and as you continue to serve and lead our barangay. Grabe naman ang ating mga mensahe, Parang
nakaka-touch po ng puso yung mga suporta na nakukuha natin. Sabi po ni Eloisa, yan ang aming Kapitan Alfredo Calinisa, napakasipag at pati na rin ang aming mga kagawad sa San Nicolas Juan. Kapatid yata yan ni Kuya Ed, 24/7 ang serbisyo. Sabi po ni Lynn Balay. Ay, sino po yung kapatid ni Kuya Ed? Ako sino? Kayo po. Talaga naman. Talagang may pinagmanahan. Nasa dugo daw. Ang pinagmamalaki talaga natin. Kap, let's talk about and discuss your infrastructure projects. Coming from here, ano po yung mga proyekto ng inyong barangay San Nicolas Juan, yung nagawa nyo, na-accomplish during your time? Una po ay ang declogging at yung kalsada. Declogging. Marami po tayong nagawa kalsada, lalo-lalo na po doon sa mga subdivision. Nais po natin yun. Pati po yung mga main road, naipagawa po natin yun. Yung kalsada, kalsada sa mga iskinita lang ba yun? Yes po. Ano po yun? Pinasemento? Opo. Inayos po namin lahat. Inayos. May area pa ba sa inyo, Kap, na hindi pa sementado? Wala na po. Wala na. Halos lahat talaga sementado na, ano. Talagang maintenance na lang ng mga nasisira natin na ano. Nag-road widening ba kayo, Kap? Nagpapalawak din ba kayo ng kalsada? Nag-clearing din po kayo. Road clearing talaga. Sino kasama nyo usually sa road clearing ninyo? Kami rin, mga konsihal, mga tanod, mga staff, mga SK. Buti, hindi ho ba kayo napapaaway? Hindi naman, Hindi naman. Naintindihan naman ho ng taong bayan na... Tumutulong pa nga sila sa amin. Ayun ang mahalaga. Isa lang po ibig sabihin na talaga, no? Doon sa pagmamonitor ninyo, talagang maayos na naipapaliwanag kasi yung kailangan. Alam naman nila yung ginagawa namin para sa kanila, hindi para sa amin pansarili yun. Yes. Kaya, talagang, yung mga ganong bagay, Kap, ano? Kayo, nung umupo kayo bilang kapitan, hindi po ba kayo nahirapan? Sa una, medyo mahirap. Siyempre, iisipin nyo yung mga problema. Pero nasanay na rin po. Sanay na rin. Wala naman, hindi naman ho kayo umabot, Kap, sa punto na susuko na ako, ayoko na. Hindi naman. Sabi ni Kap, sa tanda kong ito, susuko pa ba ako ngayon? sa lahat ng alon na talagang ginapang at sinuong ko, ngayon pa ako susuko bilang kapitan, ano? Hindi na ako susuko. Magkataon, Kap, kasi syempre, ang gaganda ng mensahe. Sabi po ito, sabi ni Ibong Mandaragit na naman, pa-shoutout po kay Consi Dan de la Cruz. Simula si Kap Calinisa, naging kapitan namin, ang laki ng pagbabago sa Barangay San Nicolas Juan. Sabi po ni Eloisa Berania. Kap, ito, mga statement ito ng mga tao Statement ng mga tunay na buhay, ng mga natulungan po ninyo. Ay, isa sa mga gusto nating malaman din ay coming from this, Kap. Parang ang ganda ng mga plataforma, ang ganda ng mga programa ninyo. Do you still plan on continuing your leadership kasi first term pa po kayo, for another term or the third term to finish it? Plano ko sa barangay, kasi wala pa ho kami cover court. Pero sa ngayon, meron kami in-apply na lupa kay Mayor, in-approve na po ni Mayor. Yung cover court. At least yun, meron kayong pang-invest nyo doon, Kap. Opo. Pangalawa po, ito po ng aming barangay, i-rehab ko to. In-approve na rin po. Ipapaayos ko po yun. Ipapaayos na ninyo ang barangay. May napakahalaga nun, Kap. Opo. Coming from this, Kap, dahil nga papaayos natin, may rehab, syempre it will take you another, 6 years? 5 years? 6 years? Kayo pa rin po ba ang magiging maaasahan nilang kapitan coming from that? Depende ho. Depende. Kung mananalo pa tayo. But you still plan? Oo. Nasa vision nyo pa, nasa heart nyo pa. Nasa puso ko pa yun talaga. Na Gusto ko, magsilbi. kung ako man umalis sa barangay, gusto ko kompleto na barangay namin. At handa na kayo doon? Opo. Na kumbaga, hindi natin kailangang pag-usapan yan. Willing na ipamana ang liderato sa ibang mamamahala. Basta matapos lang ninyo yung inyong magiging legacy. No? Napakaganda po nun. Kap, mabilis ang tanong. Walang paliwanag itong mga to, ha? Ano po ang pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo, na nagawa ninyo bilang kapitan? Dito po sa project namin. Yung project na current po sa basketball? Okay, sa court po ninyo. Kap, ano pong pinaka-proud moment na naranasan ninyo bilang barangay captain? Ang nagiging proud ako dyan sa mga kasama ko. Dahil sila nakikiisa sa atin at nakikipagtulungan
lalong-lalo na po sa mga gawain natin sa barangay. Isa po sila sa kasama. Kaya nagiging proud ako. Kakaisa kami. Dahil hindi ko naman kakayanin niya ako na mag-isa eh. Tama. Kaya kasama ko sila. Kaya nagiging proud ako. Kap, anong usual na tawag sa inyo ng mga residente ninyo? Kap. Kap talaga. Walang mga tagline, mga ganon, mga ano. Oo. Meron no. Kap Christopher De Leon, mga ganon, o, di ba? Mama? Mama. Bakit po mama? Parang tito. Ah, ma'am at tito. Oh, sa mga talagang ano na, no, dito lumaki. Lolo naman. Mama. Mama, yun ang usual na ano sa inyo. Hindi ko na ho kayo tatanungin kung kape o tulog. Parang mas gusto ninyo ng kape. Oo, kape talaga. Kaysa matulog, ano? Mas malakas ako sa kape. Kaysa matulog. Talaga naman. Kap, ano pong isang payo ang maibibigay ninyo para sa mga susunod na leaders na makakasama ninyo sa barangay? Ang masasabi ko lang sa susunod na leader sa aking barangay, sana huwag nilang pababayaan ang barangay. Pangalawa, yung pakikisama sa tao, ang number 1. Pangatlo, yung pagtulong sa kapwa. Huwag na nilang isipin yung pagpapayaman, at isipin nila yung para sa tao ibigay na natin. Para sa tao yan. Grabe. Di ba, ganun ho, gawin natin. Yun lang, ganun gusto ko mangyari. Kasi ganun ho sa akin eh. Hindi ko iniisip ang sweldo ko. Ang iniisip ko, basta kayo makatulong, maligaya, okay na ho sa akin yun, maligaya rin ako. Talaga. Salamat din, Kap. Kap, kung hindi po kayo barangay captain, ano pong trabaho nyo ngayon? Ay, pinakamasarap po buhay ko. Kain tulog lang. Kain tulog lang. Pensyonado na ako. Pensyonado na eh. Wala na. Nabanggit yung nga ho ka pa. No? Ilang beses na ho kayo nag-renew ngayon ng visa? Dalawa. Nagamit nyo na ho ba? Hindi ho. Abay, hindi ho. Paano po magagamit? Andi dito ka ho at ayaw nyo matulog. Nagbabayad po ako ng 6,000 sa visa para ma-renew ko lang. Pero hindi ko naman nagagamit. Ay sabi ko nga sa anak ko doon, wag na renew niyan. Oo. Sa susunod na lang ho. Pag ano na talaga, handa na talaga for retirement. Parang gusto kasi ni Kap na magtrabaho pa, no? Kap, papipiliin ko po kayo ng sa mga litrato. Kung sino po ang napili ninyo, introduce niyo yung pangalan, Kap, tsaka kung anong barangay. Tapos, i-describe niyo po in 3 words. Ha? Sige, Kap. Pili po kayo, Kap. Ito. Sige po. Oh, yan. Ito po. Ayan. Kap, sino pong inyo nabunot? Si Mark. Kap, pating po. Si Kap Mark ng anong barangay po? Salinas 2. Kap Mark ng barangay Salinas 2. Kap, describe in 3 words. Si Mark, wala akong masabi, napakabait, matulugin sa tao, at saka malawak ang pakikisama. Napakabait, matulungin sa tao at malawak ang pakikisama. Thank you, Kap. Shout out po, Kap Mark. Diba? Grabe naman talaga. Isa pa po, Kap. Dapat yung mga challenging naman. Ano? Oo nga, sana si Kapitan Kirat eh. Sana daw si Kapitan Kirat daw. Ito, si Abog. Sino po? Si Kap Abog. Jaime Kap Abog. Oh, yan. Opo. Kap Jaime. Ng Molino, Winslow West. Opo. 3 salita. Mabait din to. Matulungin. At makikisama. Pakikisama. Yan naman po ang alituntunin ng kapitan eh. Ganoon po yan. Maging mabait, matulungin at marunong makisama. Hindi naman po, bira naman po sa kapitan yun nangangagat. Meron mo ba nangangagat na kapitan? Ewan ko, pero wala alam eh. Wala pa naman wala. Huling litrato, Kap. Huli. Dito tayo. Si Ogel. Ang bukto. Sino po ihan, Kap? Si Kap Ogel. Kap Ogel. Sige po. Ayan, Pilar. Ganoon din to. Mabait. Matulungin. Marunong makisama. Grabe, no? Ba't po hinahunting ninyo kanina, Kap, si Kap Kirat? Ibig ko dumilat yung kabiyak eh. Talaga naman. Pag pinuri ko yan, didilat yan eh. Talaga naman, napaka-sweet ng mga kapitan natin sa isa't isa. No? Iba yung bonding din ninyo, Kap. Opo. Talagang mula dito ay nakikita natin kung paano kayo magkaisa at paano kayo magtulungan. Natutulungan ba kayo, Kap? Usually, opo naman, tulong kami. Pag may mga problema ba, usually nangingi kayo ng advice? Sama-sama kami niyan. Sino po, Kap, ang nakikita ninyong parang naging mentor ninyo sa mga kapitan? Ang naging mentor ko niyan si Kapitan De Guzman. Kap De Guzman. Ng Mambuguno. Siya talagang nagturo at nag-coach sa inyo.
pagdating sa mga steps ninyo bilang isang kapitan. Ay, maraming salamat po doon. Dahil hindi po talaga magkakaroon ng saysay ang pagiging kapitan natin kung hindi tayo magtutulungan sa isa't isa. Mula dito, at least, napaka-sweet at napakahalaga po nito para sa atin. Mula po rito, Kap, ay meron po tayong ilang mga mensahe na mapapakinggan, syempre po, at mapapanood. Panoorin po natin ang audiovisual presentation na ito, Kap. Hi Kap, kamusta po? Tagang ako po'y number 1 mong fan. Maraming salamat sa iyong mga tulong at sa ganda ng ginawa mo po sa Nicolas One. Kasama ko po ang, syempre, ang Adonis sa Nicolas One, Profil, at ang libo-libong iyong mga natulungan at nabiyayaan ng iyong magaling na pamamalakad. Kaya po patuloy ang progreso at pagganda ng ating barangay sa Nicolas One. Maraming salamat po. Tunay ka pong isang magandang halimbawa ng public servant po. At kami po saludong-saludo sa iyo. Nanawa po ay marami pang taon mo kaming hawakan ng barangay sa Nicolas One upang tuloy po ang asenso nito, tuloy ang pagbabago po. Salamat sa malasakit at pagmamahal po sa inyong mga kabarangay. Talaga po kami po saludo. Sa pagkakakilala ko kay Fredo, napakagaling na tao niyan. Magaling makisama, mabait sa kapwa, may disiplado lang ang sa tingin, pero pag nakasama niyo na, napakabuting tao po. Nakasama ko rin niya sa pagmumotor at pagkabi kakain na, mabilis bumunuto yan para si Fernando. Pagdating naman sa panunungkulan sa barangay, nakita ko ang dedikasyon niya sa kanyang bilang kapitan. Kung may pangangailangan ng iba, may sariling pera niya na binubunot. At unang upo niya pa lang, wala pang pondo, pinapinturahan niya na yung sariling bulsa. Pagpatuloy mo ka pang yung magandang ginagawa. Si kapitan na hindi nangiiwan ng kasama yan, nagdadagdag pa. Keep up the good work. Salamat. Noong nasa Pilipinas pa kami, ang pinaka naaalala ko po tuwing umuwi po yan, OFW po kasi, lagi yung may pasalubong po sa amin. Hindi lang naman po sa pamilya niya, kundi sa lahat ng tao sa compound. Bawat uwi niya, alam mo talaga, ramdam mo talaga na napaka-generous, napaka-mapagbigay. He's a really good provider. Bilang lolo po namin, nakikita rin po namin siya as a protector. Alam namin na basta nasa tama kami, ipaglalaban kami niya ni tatay. Talagang mapagkakatiwalaan, tsaka mararamdaman mo talaga na may kakampi ka. Bukod doon, he's a really good influence and isa sa mga elders na pinagkakatiwalaan namin. He's someone that I really look up to and proud ako na maging apo ni tatay. Nakaka-proud na maging isang OFW tulad ng tatay ko. Dahil alam natin na hindi madali maging isang OFW. Marami kang kailangang sakripisyo tulad ng oras. Pero despite that, kahit na magkalayo kami, hindi nawawala ng oras sa pamilya ng tatay. And for so many years, kagaya niya na siguro once a year, mga 1 to 2 months lang kami magkakasama. And napakadalang pa na mabuo yung pamilya namin. Kaya naman nakaka-proud talagang sabihin na saludo ako sa iyo, Kap, na natiis mo lahat ng yun, nagawa mo lahat ng yun para sa amin, para sa pamilya. Pero lahat yan, naintindihan namin na ginawa mo yan para maging maganda yung buhay natin na. So maraming salamat nun tayo sa lahat ng nagawa mo para sa amin. And tingnan nyo naman, kung hindi dahil sa inyo wala kami dito. Maraming salamat. Kasi tatay yung mapagbigay na tao. Handang tumulong sa mga nangangailangan. Higit sa lahat, siyempre, napakasipag na kapitan niya. Dinidedicate niya yung oras niya para mapabuti yung barangay natin. Sa mga nakita naman natin, umunlad naman talaga yung barangay natin. So, nakaka-proud ka talaga. Wala kung ano man yung mga layunin mong maganda para sa barangay natin. Siyempre, mag-iingat palagi. Despite your health,
ginagawa niyo po rin yung tungkulin mo bilang isang kapitan. Kaya naman suportahan natin si Kap sa mga proyekto niya kasi lahat yan para sa buong barangay, para sa ikabubuti ng barangay natin. Kaya naman tayo mag-ingat kayo palagi ni nanay. Huwag niyong pababayaan yung sarili niyo. Lagi niyong nagabayan ng isa't isa. So, alagaan niyo yung health niyo. Yun yung number 1. Safety and health. And syempre, huwag kayong huwag niyong kakalimutan na humingi ng tulong sa taas. And see you soon. Sana magkasama-sama muli tayo. Maraming sa lahat tayo. And nanay, and syempre Kap, salamat. At para naman sa mapagbigay at butihing ama at kapitan ng San Nicolas 1. Assalamualaikum from Saudi Arabia. Nagsikap na. Surprise! Hello po, Tay. Kamusta po? Alam niyo po, mga bata pa lang po kami, nag-a-abroad na yan. Hanggang sa may mga pamilya na kami. You know, sacrifices for the future, for the family. Nagpapasalamat po kami para doon tayo gawin namin yung mga sakripisyo niyo. Kaya, nung nag-decide siyang mag-retire na, kami naman tong umalis ng Philippines. That is why we never get a chance to have a complete family picture. Just to share this story, nung bata pa siya, nung nag-aaral pa siya, wala siyang awards. But now, we're so proud of you, Tay, for all the recognitions. Remember, one time nung magkausap tayo, pinakita mo lahat sa akin ng mga certificates mo. Kaya, we're so proud of you. Nang tumakbo kang barangay captain, you know this, Tay, everybody supported you. Us, your family, supported you. At susuportahan ka pa namin sa mga future endeavors mo. No wonder ang barangay San Nicolas 1 is under your good leadership because you've been a good and responsible father to us too. Tay, I'm so lucky to have your love. That is why I can't wait to finally see you, kiss you, hug you. After nearly 10 long years? Yeah? Wow. I miss you so much, Tay. And I love you. Tatay Kap. From Kitchener, Ontario, what's up na? Hello, Tatay Kap! Si Tatay Kap, idol namin yan. Sobrang matulungin sa kapwa. Masipag at very supportive. Mga bata pa lang kami, nag-abroad na siya para suportahan kami. Ngayon retired ka na, Tatay, kami naman nasusuporta sa'yo. Basta, gawin mo lang yung alam mong tama para sa ikaunlad ng ating barangay. For you, Tatay Kap, we salute you! We love you! Oh, such an inspiring message, Kap. Ano? In-expect mo, Kap. Initial reaction, Kap. Kamusta po? Messages from your family members. Wala akong masabi eh. Dahil nakakalungkot, wala akong kasamang anak dito. Nandun lahat sila sa abroad. Pero anyway. Grabe ho, ano, may support. May supporter ka pa dito. Kasi yung mga nasa gilid po natin, Kap. Dapat daw towel ang inabot, sabi ni Kap. Dahil yung mga kasama po dito ay nag-iiyakan sa gilid. Ano ho? Abay, how do you feel, Kap? Siyempre, masayang malungkot. Lalo-lalo na pagdadating ng mga season, ba, Christmas, New Year. Wala akong makasama sa kanila. Pero minsan, hindi naman sapat yung para kayo magtawagan lang. You know? Ngayon, pumapasok na sa isipin ko, naging practical ako dahil kailangan nila yan dahil sila nasa may pamilya. Kaya sabi ko sa kanila, naandyan na kayo, pagbutihin nyo. Matagal na ako kinukuha niya mga anak ko. Sabi ko, wag na. Sabi ko, dinanas ko na yan. Sabi niya, bakit naman? Eh, gusto niyo bang ako galing-galit ako naglalakad, pumunta niya, baka pag-uwi ko, naka-wheelchair ako. Hindi ko kaya, mahirap ang lamig dyan. Mahirap. Pero talagang sa puso niya may pangungulila bilang ama na gusto niya rin sila makasama. Siyempre, lumaki ho yung mga yan eh. Hindi ako piling yan eh. Meron time na ako umuwi eh, tinatakbuhan ako ng mga yan, yung maliliit. Hindi ako kilala eh. Kasi umalis ako mga yan eh, maliliit pa yan eh.
Sa part na yan, Kap, meron ba kayong, may pagsisisi ba? May agam-agam ba kayo na sana hindi nila ka umalis? Hindi ho. Wala akong pagsisisi. At ako'y natutuwa dahil ako'y nakapag-abroad. Dahil kung dito sa atin, mahirap naman masabi yun, ikaw may makapagpapaaral ka ng mga kolehiyo ngayon. Hindi naman basta school ang pinag-aralan yung mga yan. Mga nasa naman yan, private talaga. Kung di tayo mag-abroad, dito lang, hindi natin kaya makapagpaaral. At talagang ginawa nyo yung mga dapat gawin Opo. bilang sakripisyo ng isang ama, no? Dahil ako isang magsasaka lang kami. Anak lang kami na magsasaka. Ang aking magulang ay magsasaka lang po. Ay, pero tinan mo naman, Kap. Talagang hindi po pwedeng lang ang pagiging magsasaka natin, ano? Yun lang po, pinamana sa amin ng aming ama, magulang namin. Pinagbuti nyo yun, Kap. Opo. Minahal naman namin sila dahil yung iniwanan nila, minahal namin magkakapatid. Kaya sa ngayon, yun ang pinatatamasa namin sa mga anak namin. At napakagandang bagay po ito na maibigay natin na pamana sa ating mga anak. Siyempre po. Talagang hindi natin maiwasan. Sabi nga po sa comment section, ayan, laki ng pinagbago ng lugar namin simula na naging kapitan si Kapitan Alfredo Calinisan. Ibig sabihin, Kap, may impact talaga yung ginagawa ninyo, yung suporta ng pamilya ninyo sa inyo, yung pagmamahal na ibinibigay nila sa iyo ay talagang nararamdaman kahit ang inyong community members. Meron po, nakakaiyak na. Sabi po ni Sir Maki, Maki attention. Abay talaga. Kasi makita mo naman, 'di ba? Yung anak mo nawalay ka tapos ikaw ay nagsisilbi sa bayan ngayon. Napakahirap na parang saan ako kukuha ng motivation? Saan ako kukuha ng aking lakas para magbigay ng paninilbihan? Pero naipararamdam, and even your family members, lalo na po ang inyong may bahay, ay talaga nakasuporta sa inyo. Suporta naman po talaga yun. At mula dito, Kap, syempre, meron pa rin po kayong mga support system, mga backups ninyo. Talagang andi dito ang inyong mga konseho na nakabigay ng 100% na suporta po para sa inyo. At sulitin na natin ito, Kap. Dahil nandito na rin naman na po tayo, ay hingian po natin ng mga statement at short messages yung ating mga kasamahan na nandito. Simulan po natin sa SK Yesha Altea Alavera, ma'am. Any message po para kay Kap? Hello. Ayan. No long message po for our captain. Puro pasasalamat lang mula umpisa, mula eleksyon hanggang ngayon. Nais ko magpasalamat sa iyo. Hindi lang para sa barangay, hindi lang din para sa Sangguniang Kabataan ng San Nicolas One, kundi sa mga pamilya na natulungan mo po sa ating barangay. Si Kap yung may 3 uri ng K. Siyempre, unang-una kalinisan, kabutihan, at kusang loob. Yun lang po. Thank you. Grabe naman yun, ano? KKK, kalinisan, kabutihan, at kusang loob. Talagang kusang loob ibibigay sa inyo. Lahat ng pwedeng maibigay para mapabuti ang bawat isa. Napakabuting ama mo, hindi lang sa pamilya, kundi sa community members. Kasi talagang naging binigay mo lahat para sa iyong mga kasamahan. Ano? Coming from this, ay susundan naman po tayo ng mensahe mula po sa ating mga kagawad. Simulan na po natin, Kagawad Marlo Corpin. Welcome po sa Usapan Mo ko rin, sir. Message po. Hello. Yun nga, una sa lahat, ang ano ko kay Kapitan bilang punong barangay sa aming lugar, hindi lang hindi lang kapitan, father figure na rin namin, no? Kasi yung experience niya sa pagiging isang pamilya, kahit nagkakahiwa-hiwalay sila, is nandun. So ganun ginagawa sa amin. Napaka-generous niya sa mga kagawad. Pag may problema ako, especially ako, nahihingan ko siya ng advice. So, sa ganung bagay, malaking bagay sa isang punong barangay, yung magkaroon ka ng malasakit, hindi lang sa tao, pati sa mga council mo. Yun lang po. Maraming salamat po. Sulitin na natin. Sir, Rodrigo Domingo III. Ayan po, any message for Kap? Para kay Kap po. Nagpapasalamat po kami sa pagtulong at lalo na po sa sakripisyo sa aming barangay. Kami pong mga kasama pong mga konsyal, asa tabi niya lang po para suportahan at para po sa pagkapaunlad at pagkapalago ng San Nicolas Una. Maraming salamat po. Tama. Thank you so much po. Kagawad Antonio Aguilar. Yes po. Para po sa ating kapitan, isa po tayo na sumusuporta kay Kap. Lahat po kaming kagawad nakasuporta po kay Kap. Lahat po ng kanyang mga project susuportahan po namin.
Salamat. Thank you so much po. How about Kagawad Fernando Lopez, sir? Para sa ating mabait at butihing kapitan, ay napapasalamat sa kanya pagdating po sa peace and order. Kami po halos lahat mga kagawad ay may kanya-kanya pong duty mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating po sa peace and order at hindi po namin nakakaya, siya rin po ang aming takbuhan at siya po ang nagdidesisyon. Hindi po namin siya nilalaktawan ng aming mga, may mga mabigat na desisyon bago po kami magdesisyon. Nagsasangguni po muna kami sa kanya. At siya po, para sa amin, mas malaki pa po ang itinitigil niya sa barangay kaysa sa kanyang bahay. Maraming salamat po. Thank you so much po. Kagawad Mark Daniel de la Cruz, anything to say and message for our kapitan? Magandang araw po sa ating lahat. Ang masasabi ko lang po bilang sa aming kapitan po, napakalaking pasasalamat po namin ng mga taga San Nicolas Juan sa kanya. Lalong-lalo na po ako. At ayan po, tama po yung sinabi kanina ni Consinoy na father figure na po siya sa amin. Lalo-lalo na rin po sa akin as wala rin po akong tatay. Siya po yung nagiging takbuhan ko pag kailangan ko po ng mga inspirational din na message pa. Or siya ang tinatakbuhan ko pag may mga problema ako. Kaya bilang sa akin na kagawad na marami rin hinaharap na pagsubok sa buhay, napakalaking bagay na nandiyan si Kap para lagi rin akong gabayan sa aking buhay. Yun lang. Maraming salamat, Kap. Such an emotional message. Ano po, talagang heartwarming po yun. Kagawad, Edwin Areta. Magandang tanghali po sa atin. Sa akin kung sa kapitan po namin na nakaraang pong eleksyon po, magkaiba mo kami ng partido pero po, hindi niya po pinakita sa amin na kalaban niya po kami. Sa mga project po about naman po sa, ako po ang committee ng sanitation po ay sinusuportahan niya naman po, tinatanong niya ako kung ano dapat namin gawin. Kaya po, nagpapasalamat po sa aming kapitan po. Yun lang po. Thank you so much po. Kagawad Danita Dukay, yan po. Ang tinatanging at natatanging muse po ng ating mga kagawad. Good morning, Kap. Morning. Bilang nag-iisang kagawad na babae, maraming nagpapasalamat po ako sa iyo. Kahit hindi ninyo ako katigit, ako ay isang independent. Nandito po ako sa iyo, sumusuporta. Taos pusong nagsusuporta sa iyo. Alam mo na yung Kap, kahit anong hirap, kahit anong pagtawag mo, kahit ako may nararamdaman, talagang on time po ako. Salamat. At nagpapasalamat rin ako sa iyo nga ibinigay mo sa akin yung pinagkatiwalaan mo ako na pinahawak mo ako sa senior citizen. Yun po. Maraming salamat, Kap. At nandito po ako. Hindi kita iiwanan. Maraming. Ayan po ang mga mensahe. Ayun, kita, For the ang record tanging po lahat news yan, ay hindi napigilang yumakap pa talaga. Total naka-live, no? For the record lahat, ha? Lahat for the record. Iba talaga nadadala ng emosyon sa inyo, Kap. Ano? Sa kami nasa likod. Talagang nasa likod nyo sila, literal, at talagang handa kayong yakapin sa mga panahon na kailangan ninyo ng suporta at kailangan ninyo ng mabibigyan at mahihingian ng mga advice. Kap, any message para sa ating mga kabarangay, kapamilya, at syempre po sa mga nakasuporta sa inyo ngayon? Una, maraming salamat sa mga kabarangay ko. At ako hindi nyo pinababayaan. Ano man ang maging problema ng ating barangay, nakasuporta kayo. Lalo-lalo na sa aking mga kagawad na sumusuporta sa akin na ano man ang maging problema ng barangay, lalo na sa mga pagawain. At isa pa itong aking mga staff, lalo na aking BNS, Secretary, Treasurer, at sa SK. Malaking pasasalamat ko at sila naging bahagi ng aking puso dito sa barangay. Kaya maraming salamat sa inyo lahat at higit sa lahat sa mga konsehal. Sana wag tayong magbabago hanggang sa huli. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Grabe naman po. Salamat po doon, Kap. At mula dito, habang natin baka may shoutout kayo, Kap. May gusto kayong batiin, meron kayong mga ang mga anak ninyo, ang mga
Shout out nyo, Kap. Sino mga po pwedeng gusto nyo? Oh, ano, may mga nagpapa-shout out daw. Opo, si Mrs. Oo, si Bausi daw, Kap. Oh, ayun. I-shout out mo daw. Pagsalitaan mo ngayon, tigis-tigisin mo ngayon. Pagsalitain ko daw, tigis-tigisa yung mga... Sila, sige. Pagsalitain mo. Talagang sabi, kumakaway ka, ayaw tumatanggi, oh. Gustong-gusto niya mapanood sa TV, kaya lang nahiya yan. Oo, nahiya. Mamaya sa barangay magsisisi yan. Bakit di sila nakapagsalita? Sino daw po ang representante ng mga kababaihan dyan? Sige, tayo daw po yung mga kababaihan, yung mga special angels ni Cap. Yung mga nag-iiyakan, the crying ladies po natin. Sige, tayo kayo, ma'am. Wala pong problema. Opo. Para sa akin, no, thank you kay Cap, sobra. Kasi sa taas, sa office, hindi niya kami pinababayaan lalo na sa pagkain. Inalulusog niya talaga kami maigi. Inalulusog niya kami mula umaga, almusal, hanggang pag inabot kami ng gabi, andun pa rin yung suporta niya. Kap, salamat. Kung ano yung sinimulan mo noon, hanggang ngayon, itapusin mo hanggang susunod na panahon. Grabe, no? Maraming salamat po sa ating Bausi, no? May hahabol pa po ba sa mga special angels? Kap, alam mo talaga kanina nag-iiyakan, nagpupunasan ng luha at sipon ng mga nasa likuran mo mga angels dahil talagang nakita din nila eh. Baka naman gutom lang yun. Gutom lang daw yun, sabi ng ating kapitan. Total ang ating kapitan, wala daw gusto i-shoutout ang kapitan natin. At least basahin po natin sa ating comment section. Sabi ni Bian Dapiton, go Captain. Sabi po ni Eloisa Beranya, marami kaming nagmamahal sa iyo, Cap, dito sa Barangay San Nicolas 1. Yan ang aming Cap, God bless. Sabi ni Vel Villanueva, Ate Teresita Kalinisan is watching, very supportive. Go Yesha, sabi po ni Siege Cantor. Sabi naman ni Ishi Shanaya, chair is man. Ano chair is man? Sige. Sabi po ni Ishi ulit, Idol ko Dan. Yan. And sabi po ni, grabe, ang pogi ni Kondan. Sino po si Kondan? Ayun ho ang kagawad natin. Talaga okay, naman. No? Ay, talaga. Talaga yan. Nagmana sa kapitan? Hindi. Hindi na. Grabe naman, Kap. Hindi ako ganyan. Pang Christopher De Leon kayo? Hindi. Yan. Pog. Aga mulak yan eh. Aga mulak ang Christopher De Leon. Aga nauwi. Aga nagising, Grabe talaga. Sabi, yon idol, Nanay Ne. Sabi po ni Ishi, Shanaya. Go, konsehala. Lugi, di umiyak si Chair. Dapat ba paiyakin natin si Kapitan? Wag ho Talagang nakita naman ho natin yung puso ni Kap Talagang ibinigay naman niya. Idol Nanay. Hi, konsehala Tenene. Galing po kay Merlita Piano. Konsehala Ne. Siege Cantor. Go, go, go. Anasita Soriano. Ano po ba to? Contest? Ano po bang go, go, go ito? Talaga naman. Nice message po, konsehala. Watching from Zambales, sabi ni Kenneth Dukay. Sino po bang kamag-anak ni Kenneth Dukay? Ay, nasa Zambales daw ho. Ay, talaga naman. Umaabot tayo ng Zambales. Sige ho. Sana ho nag-enjoy ho kayo. Idol ko yan. Sabi po ni Cap Bob. Ay, grabe naman. Iba din talaga ang mga kapitan natin. And message naman po galing, asan daw po yung BNS? Baka daw po pwede mag-message yung BNS. Sabi, ay, okay. Paiyak po yung BNS natin. At syempre po, shout out Consi Corpin at Consi Areta. Sabi po ni Roberto Noble, Mama, go sa'yo dyan. Shout out mo ko, ma. Sabi ni Kion Feleo. Sino po ang nanay nito ng Batang Are? Ay, hinahanap po kayo ng Batang Are. Hanapin nyo daw ho. Ay, shout out daw po. And Cap Idol, sabi po ni Mike Dapitan. Talaga, ang dami. Grabe pa shout out. Hoa ng Eco Trend. Talaga naman shout out po sa inyo. And ito po ang inyong kapitan, talaga naman. Chill na chill dito. All goods in the hood. Ganun ang caps natin dito. Pa-shout out naman po, Mother Volunteer ng Barangay San Nicolas 1. Ayan po sa mga Mother Volunteer po natin. Salamat po sa inyong pagtulong sa ating mga, Kap, di ba, sa inyong mga programa. Ano mga usual programs ang inaano nila sa inyo, Kap? Dami. Walang chismis, no? Walang halong chismis yun. Oo. Trabaho lang. Oo, dire-diretso volunteer lang. Hello po. Sama-sama na daw po yun. Hello, Cap. Salute. Ayun, sabi po, salute you kahit sa Nicolas 2 ako, idol kita. May taga sa Nicolas 2 daw po na idol si Cap. Okay po, thank you so much. Doon sa ating mga idol. Yan, may magsha-shoutout. Hindi, yung
kadalasan po na ginagawa po ng mga mother volunteer po is yung asin task force, EO51, mga monitoring po sa barangay po namin. Grabe naman talagang lahat 'yon katuwang po kayo sa BNS. Grabe, iba din talaga nutrition natin At talagang halata naman po ang nutrisyon sa San Nicolas Juan Cap Iba talaga ang nutrition na binigay mo, Cap. Nag-improvement. Improvement talaga. At hindi lang improvement, talagang siksik, liglig at Kaya lang nagukumapaw. nakamali ng bili ng tela Bakit ho? Umuurong yung tela. Umuurong ang tela. Abay, parang hindi na telang umuurong talaga. Talagang busog-lusog ang ating mga staff at ang ating mga viewers na nanonood po sa atin. Sa susunod, ikaw pa rin ang Cap namin, sabi ni Justin Albino Corolio. Hindi ka sure. Sabi ni Cap nga ang sabi nga ni Cap, hanggat gusto at hanggat kaya pang magsilbi, di ba Cap? Ay po pwede. Abay, pero sabi niya, sa susunod, ikaw pa rin ang Cap. Paano pag lumipat na ng Canada si Cap? Sige. Bahala kayo sa buhay niyo, humanap ng Cap na. So yun po, nawa po, kagaya ng mensahe ni Cap, sa mga susunod na panahon, pag-igihin at pagbutihin pa natin ang ating mga ginagawa sa barangay. Sa atin po mga personnel, baka may shoutout po dyan. Sino daw po isa-shoutout ninyo? Papa-shoutout? May magsha-shoutout daw po. Si Vauci. At announcements po natin. Si Vauci daw. Shoutout lang po sa sa church, God's Grace Family. Ayun. Supported po kay Cap yun. God's Grace Family, shoutout daw po. Sabi po ng ating Vauci. Announcements, Sek. Baka may mga announcement pa tayo dyan na naitatago. Oo. Cap, napaka-shy type talaga. Nice din po namin ipaalala ang schedule ng ating immunization sa ating health center ay ongoing pa rin po every Tuesday and Thursday. And nagpapasalamat din po kami sa bumubuo ng aming health center sa Barangay San Nicolas Juan, Justice, Tanod, and sa aking SK San Nicolas Juan. Siyempre sa pamilya namin, lahat po nang narito. Yan. Kasambahay registration po, yan, open pa rin po. Solo parent, yan, open pa rin po. Thank you po. Grabe alam mo si SK ang ginawang representante talaga Abay, ikakaiba din talaga ang secretary natin. Sobra sa shy type. Talaga? Sa camera shy. Ganun di ba kayo, Cap? Shy type ba kayo, Cap? Hindi hindi ho. Bawal ang shy type. Oo, kapalan lang yan. Lakasan lang loob yan. Lakasan lang ng loob, At sa mga huli po natin sabi, shoutout din po sa ate ko, Wensil Dolete, super sipag, hu. Sabi ni Akali Makapagal Kantor. At sabi naman po ni John Jeffrey Medina Garin, congratulations, Cap. Shout out sa lahat ng kagawad sa San Nicolas Juan from Olongapo City, Zambales. Dati ako dyan sa San Nicolas. Ba't pa tayo umabot ng Zambales? Sige po. Maraming fans ang ating kapitan sa Zambales. Sabi po ni Akali, si Ispag, kaya mo yan, Ma'am Len. Just continue by our good service. You're one of the kind, Cap. Alfredo Kalinisan. Shout out po kay Tracy Araujo. Pa-shoutout po, Chikanas. Ano ba itong mga pangalan ng mga ninyo, barkadahan at mga grupo, Chikanas, At syempre po, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, I hope na kayo po ay may natutunan at nag-enjoy po kayo sa usapan natin together with Cap Alfredo dito po sa San Nicolas Juan na ating punong barangay. At syempre, Cap, thank you so much for giving us your time, your energy, Napaka-energetic pa, 69. Iba talaga. Anong maintenance nyo? Anong nagpapayang? Anong nagpapabata sa inyo, Cap? Kape. Kape na lang talaga, Cap. Baka Maraming klaseng kape. Oo. Maraming klase ng kape. May sample na. Iba't ibang klase daw po ng kape ang ating kapitan. Talaga ang sisilayan for energy ng ating Caps. At syempre, salamat po sa lahat ng mga bumabate. Shoutout sa Mondragon family. Pa-shoutout Cuneta Hood. Grabe naman. Mga taga-Cuneta dyan, meron din po akong kilala. Yung supervisor po namin sa Operation Center na taga-Cuneta. Mga laking Cuneta po yung mga tao namin sa OPSEN sa BDR Cup. Kaya talagang si Erica Areta at ang kanyang tropa. Opo, kapatid po ni Kagawad at si Rizchel Dapiton. Ay shout out po sa inyo. Talaga naman, andi dito na hong inyong kapitan. Eto na ho. At ang kuya mo. Siyempre po, sabi ng isa ay idol ko si Cap. Shout out po Mondragon. Iba talaga, Son Landaga, idol din kita ya. Ang bait ng host. Ay, salamat po kung mabait po ako. Shower out daw po, pasabi, Cap, isama na lang kami sa Canada. Cap, isama nyo na daw sa Canada tong barangay ninyo. Abay, medyo mahal yun.
Tignan natin ano pwedeng gawin ng ating kapitan dito. At muli po, sa lahat na nakasuporta dito sa atin, maraming salamat po for taking this time para sa atin. Sa mga nanonood po sa atin sa studio, sa social media po natin, maraming salamat po. At syempre, kay Miss Wenzel Dolete na kinulit po namin para makakuha ng mga video greetings natin. Thank you so much, ma'am, for exerting such an effort. At sa pamilya po ni Cap na nasa Canada, na nasa Dubai, na nasa France, nasa Prague, nasa kung saan bansa pa, Korea, Japan, lahat na po, all around the world na ang kamag-anak ni Cap ay nagkalat talaga, nahigit po sa lahat sa Canada at sa Dubai. Maraming salamat po for taking the time to send us your messages at yung heart po ninyo para sa ating kapitan. Maraming salamat. Sa ating mga kapitan na hindi pa po namin nakakasama dito sa WhatsApp, wag na po kayo mag-atubili at wag po kayo mag-alala. Bababa po ang team ng WhatsApp para na po kayo ay makausap, makaulayaw, makaantabay at syempre ma-schedule po natin kung kailan kayo sasalang at kailan natin kayo may interview dito po sa WhatsApp. Sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacorenyo, ito ang WhatsApp dito sa Usapang Bacorenyo. Ako po si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Isang magandang araw po. Abangan niyo po muli ang mga susunod pa nating makakasama dito sa Usapang Bacorenyo. Dito lamang po sa Bacoor TV channel. Panoorin po natin ito. Thank you so much.